Magandang umaga, narito na ang mga balita sa inyong PRTV News Break. Ngayong araw ang deadline para magsumite sa Senate Impeachment Court ng formal na sagot si Vice President Sara Duterte ukol sa Articles of Impeachment. Alamin natin ang sitwasyon ngayon sa Senado mula kay Angela Babad. Angela? Naomi, marami-rami nga ang aabangan natin ngayong araw, June 1, dito sa Senado. Una na rito ang nakatakdang pag-file ng sagot ng kampo ni Vice President Sara Duterte patungkol sa 4 na articles of impeachment laban sa kanya. Maaari nga siyang sumagot personally sa pagpunta dito via email o sa pamamagitan ng kanyang mga abogado. Ito ay kaugnay ng maling paggamit ng pondo, nakatagong yaman, korupsyon at pagbabanta kay President Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Bukod dito, Naomi, inaasahan rin ang pagdating ni Vietnamese President To Lam bilang bahagi ng kanyang 2-day state visit dito sa Pilipinas. Inaabangan rin ang Senate session mamayang alas 5 ng hapon kung saan inaasahan ang pag-uusapan ang pag-aamyenda ng rules of the Senate kaugnay ng online voting o online participation. At hindi pa rin nawawala siyempre ang usap-usapan ng liderato sa Senado dahil sa kabi-kabilang issue na kinakaharap ng institusyon. At yan muna ang pinaka-latest mula dito sa Senado na antabayan na natin ang mga kaganapan maya-maya lamang. Ako si Angela Babad ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Maraming salamat Angela Babad. Simula na ngayon ng Brigada Eskwela 2026 sa mga pampublikong paaralan sa buong bansa. Taunang programa ito ng Education Department upang ihanda ang mga silid-aralan bago ang pagbubukas ng klase. Tingnan natin ang sitwasyon sa Isabelo de los Reyes Elementary School na pinuntahan ni Lestor Aler. Lestor? Naomi, nagsimula na ang taunang Brigada Eskwela sa mga paaralan o pampublikong paaralan ngayong araw, June 1. Bahagi ito ng Oplan Balik Eskwela ng Department of Education bago ang formal na pagbubukas ng klase sa darating na Lunes, June 8. At narito tayo ngayon sa Isabelo de los Reyes Elementary School sa Tondo, Maynila na isa sa mga paaralang may mataas na bilang ng estudyante sa lungsod. Bago simula ng paglilinis ay nagsagawa muna ng parada ang paaralan at inikot ang ilang kalsada. Tulong-tulong naman sa paglilinis at pag-aayos ng classroom ang mga guro, magulang, non-teaching personnel at pati na rin ang mga estudyante. Ayon sa pamunuan ng paaralan, iba-iba ang gagawing paglilinis at pag-aayos sa loob ng 5 araw base sa nakatakdang schedule, habang patuloy din ang enrollment para sa darating na school year 2026-2027, kung saan inaasahan ng pamunuan na posibleng umabot sa 5,800 hanggang 6,000 ang magpapa-enroll. At yan ang latest update dito sa Isabelo de los Reyes Elementary School sa Tondo, Maynila. Balik sa iyo, Naomi. Maraming salamat, Lestor Aler. Handang tumugon ng Unified 911, ang National Emergency Hotline ng bansa sa anumang wika bukod sa Ingles at Filipino. Tumatanggap na ngayon ang Unified 911 ng emergency call sa lokal na wika gaya ng Ilocano, Ibanag at Yogad-Gadang sa Ilocos at Cagayan Valley Region, Hiligaynon o Ilonggo, Aklanon, Capiznon at Kinaraya sa Western Visayas, Cebuano at Waray sa Central at Eastern Visayas. Layunin ng Unified 911 ang agarang tugon sa bawat insidente at mabilis na responde ng mga pulis, bumbero, rescue teams at LGU sa pangangailangan ng mamamayan. At yan ang mga balitang nakalap ng inyong PRTV Newsbreak. Live kami sa free-to-air Beam Channel 31, Signal Channel 31 at sa YouTube. Tumutok din sa aming social media accounts sa Instagram, Facebook at TikTok sa @PRTV Prime Media. Ako po si Naomi Tiburcio. Magandang umaga.